Ito ang pinakanakakatakot na bagay na natagpuan sa yelo. Maligayang pagbabalik sa Roots TV. Mula sa mapanganib na mga hayop na nanigas sa yelo hanggang sa naninigas na caveman, ay ito ang pinakamisteryosong bagay na nadiskubre sa yelo. Una ay tingnan natin ang misteryosong bilog. Noong 2013, si Jason Nilsson at ang kanyang kaibigan ay pumunta sa Utah at doon nila natagpuan ang naninigas na lawa. Sa una, tila normal ang lawa hanggang makita ni Jason ang isang kakaibang bilog. May napakaraming butas sa bagay na ito na sapat na upang magambala ang may trypophobia. Ang mga maliliit na butas ay nagpapakita ng parang isang puga ng alien. Ang bilog sa gitna ay nagpapakita rin ng mga mata. Nang lapitan ni Jason, nakakita siya ng maraming puting bilog na natunaw sa yelo na parabang itlog ng alien. Nilagay ni Jason ang video sa internet at bigla itong nag-viral. Sa matagal na panahon, walang sino man ang may alam kung ano ito hanggang sa sinabi ng isang babae na siya ang gumawa nito. Ginawa niya ang geometric design para sa isang proyektong sining. Pero ano nga ba ang mga puting bilog? Ayon sa kanya, ang kakaibang bilog ay yari sa harina at asin. Sinabi niya na gumawa siya ng mahigit sa 1,000 nito para sa proyekto bago niya ito iniwan at nanigas sa lawa. At tingnan naman natin ang nanigas na fox. Noong 2014, isang lalaki ang naglalakad sa Lake Van sa Sweden, ngunit doon niya natagpuan ang naninigas na fox. Ang malambot na nilalang ay natrap sa lawa, ngunit labis na naguluhan ang mga tao kung paano naabutan ng yelo ang fox. Ang mga fox ay marunong lumangoy, kaya malamang ay sinubukang tumawid nito, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito nakalabas at naabutan ng yelo. Sa huli, ang fox ay inalis at inilipat sa ibang lawa bilang babala na huwag tatawid sa lawa kapag malakas ang niebe. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang misteryosong piraso ng yelo. Ang kakaibang discovering ito ay nakunan sa Arctic at nagpalito sa mga eksperto at siyentipiko. Ang yelong ito ay napakalaki, simetriko at perpektong parisukat. Mukhang ginupit ito gamit ang nakakamangang kasangkapan, ngunit natural itong nangyayari. May nagsasabi na baka ang mga extraterrestrial ang gumawa nito, habang ang iba naman ay nagsasabi na tila isang base para sa isang struktura. Ang NASA mismo ang nagtuklas nito na nagdulot ng maraming teorya at espekulasyon dahil ang Arctic ay napakahirap puntahan. Kaunti lamang ang may alam tungkol sa yelong ito. Kung may ilang ahensya ng pamahalaan na nasa likod nito, malamang ay hindi natin malalaman ang katotohanan sa mga dekada na darating. Ano sa tingin mo? Ito ba ay simpleng bihirang likas na pangyayari o likha mismo ng tao? Susunod ay tingnan naman natin ang natagpuang alien na naninigas sa yelo. Ang videong ito ay iniulat galing sa Siberia, Russia. May dalawang lalaki na naglalakad sa isang kagubatang nababalutan ng niebe at dito nila nadiskubre ang kakaibang nilalang na naninigas sa yelo. Ang maliit na nilalang ay hindi tulad ng alinmang hayop sa planetang ito at talagang tila katulad ng alien. Ang dalawang lalaki ay hindi makapaniwala sa kanilang nadiskubre. Tunay na nag-aalala at labis na nalilito sa kanilang natuklasan. Ang Siberia ay isang malawak na lupain at karamihan dito ay hindi pa natirahan ng tao. Kaya sino ang nakakaalam kung gaano nakatagal na nigas ang nilalang? Pagkatapos ay tingnan naman natin ang woolly mammoth. Ang woolly mammoth ay naglaho na mga 5,000 na taon na ang nakakalipas, ngunit noong 2010, natagpuan ang isang naninigas na woolly mammoth sa Russia. Ginawa ng mga mananaliksik ang iba't ibang pagsusuri at natuklasan na ang woolly mammoth ay isang bata lamang na mga 6 hanggang 9 na taong gulang. Pinaniniwalaan na ito ay namatay matapos mahulog mula sa bangin, ngunit swerteng nahulog ito sa yelo kaya maayos na na-preserve. Nakakamangha dahil buo pa rin ang utak nito. Dahil dito ay sinubukan ng mga siyentipiko na buhayin ang nilalang gamit ang DNA. Nagtamo sila ng $15 million upang magpapalit ng DNA ng woolly mammoth. Pagkatapos ay gagamitin nila ang mga elepante upang lumikha ng isang tunay na woolly mammoth elephant hybrid upang mabubuhay ulit ang dating nawalang species. Inaasahan na ang unang hybrid na elephant woolly mammoth ay makikita sa loob ng 5 taon, kaya talagang magbabago ang mundo dahil sa discovering ito. Susunod ay tingnan naman natin ang ahas na naninigas sa yelo. Isipin mo na lang na ikaw ay nag-i-skate sa yelo nang bigla ka na lamang kakagatin ng isang ahas.
Mukhang imposible pero noong 2015 ang isang ahas ay namataan na nanigas sa isang lawa sa Maryland ng USA. Ang ahas ay nakakulong sa yelo ngunit nagawa pa rin itong umuusad palabas at dahan-dahang lumalapit sa kamera. Ang mga ahas ay cold-blooded ngunit hindi sila karaniwang nakakasurvive sa malamig na temperatura. Ang ahas ay malamang na nag-hibernate at naabala. Kung anong klaseng ahas ito ay marahil na mas mabuting wag mo na lang itong pakialaman. Pagkatapos ay tingnan naman natin ang naninigas na buhaya. Isang araw may malaking snowstorm sa Colorado na naging dahilan upang manigas ang maraming bagay sa lawa at isa na dito ang buhaya. Ang mga taong ito ay nakakita ng buhayang naninigas sa lawa at hinila ito palabas. Ang mga buhaya ay kayang mabuhay sa malamig na panahon sa pamamagitan ng pagbaba ng kanilang metabolic rates, ngunit maaari lamang nilang gawin ito sa maikling panahon dahil sila ay mga cold-blooded. Hindi sila nabubuhay ng matagal sa malamig na temperatura, ngunit sa kabutihang palad ay naligtas na mga taong ito ang kawawang buhaya. Susunod ay tingnan naman natin ang Bloody Falls. Ang Antarctica ay napaka-misteryosong lugar. Isa sa pinakamahiwagang bagay sa Antarctica ay ang Bloody Falls. Ito ay isang talon na tila gawa sa dugo, ngunit huwag kang mag-aalala. Sa kabutihang palad, hindi ito gawa sa tunay na dugo. Ang tunay na pula ay mula sa bakal ng tubig na parehong elemento na nagbibigay ng pula sa Mars. Ang Bloody Falls ay matatagpuan sa McMurdo Dry Valleys ng Antarctica. Sa mga dekada, wala talagang alam ang mga siyentipiko kung saan galing ang mga bakal. Ngunit sa huli, sa pag-iimbestiga sa ilalim ng lupa ay nagpapakita ng isang komplikadong network na mga ilog sa ilalim ng yelo at isang lawa na puno ng brine na mataas sa bakal. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi nagyayelo ang Bloody Falls. Ngayon ay tingnan naman natin ang naninigas na isda. Ang mga isdang ito ay tila nanigas ng matagal na panahon. Natagpuan ito noong 2015 sa South Dakota ng isang babaeng nagangalang Kelly Prehim. Ang mga isda ay nanigas sa isang 4 na talampakang pader ng yelo. Maaring tila nanigas ang mga isda habang ito ay tumatalon mula sa tubig, ngunit hindi iyon ang kaso. Ang tunay na dahilan ay dahil sa makulimlim na yelo sa ibabaw ng lawa. Dahil sa sobrang kapal ng yelong ito ay hindi umaabot ang sikat ng araw na nangangahulugang ang mga halaman ay hindi makapagbigay ng photosynthesis kung kaya't walang oxygen para mabuhay ang mga isda. Kapag ang mga isda ay namatay, lumulutang ito paitaas sa ibabaw ng lawa na nagiging dahilan kung bakit ito nanigas sa ibabaw ng lawa. Ngayon ay suriin naman natin ang caveman. Isang araw sa Minneapolis, USA, natagpuan ng mga tao ang naninigas na lalaki, tila isang caveman na naninigas sa isang bloke ng yelo. Ito ay may mahabang buhok at may dala pang gilingan. Maraming namangha at pumunta upang tingnan ito, ngunit sa huli, napatunayan na ito ay likhang sining na ginawa ng isang lalaking si Zach Zomack. Ginawa niya ang caveman na ito at pinangalan ng Zogzog. Sa huli ay tingnan naman natin ang misteryosong larawan. Isang araw sa Siberia, may isang tao na nakadiskubre ng mga kakaibang larawan sa niebe. Wala siyang idea kung ano ito at saan ito nanggaling. Hindi ito tiyak na isang likhang sining sapagkat walang nakatira sa lugar. Wala ring mga bayan o gusali sa paligid at ang mas kakaiba ay hindi makakalakad ang mga sasakyan sa lugar. Wala itong mga kalsada at sobrang kapal ng yelo. Hanggang ngayon ay wala pa ring makapagpaliwanag sa kakaibang larawan ni kahit ang mga siyentipiko. Ikaw, alin sa mga kakaibang discovering ito ang pinaka nakakamangha? I-comment mo yan sa baba ng video at see you next time.